Mahal? Judicia, come on. Ang pag-ibig ay para sa mga pelikula lang na ginagawa ko. Si Althea, she's not a wife, she's a necessity. Siya ang panyo na pinupunasan ko sa lahat ng dumi at iskandalo ko. After that, tinatapon ko lang sa isang tabi hanggang sa kailanganin ko ulit. Ang boses na yon, ang boses ni Santi, ay tumusok sa aking pandinig na parang pinakamanipis na karayom na may lason. Hindi ito pasigaw, hindi ito galit. Isa itong malamig, kaswal na pag-amin na mas masakit pa sa 10,000 sampal. At sa isang iglap, ang hangin sa aking baga ay tila ninakaw. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng dressing room niya kung saan ang pangalan niyang Crisanto Hidalgo, a list actor, ay nakaukit sa ginto. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang mainit na lalagyan. Sa loob nito ay ang paborito niyang sinigang na hipon, ang pagkain na niluto ko para sa kanya noong una kaming nagsama sa isang maliit na apartment, noong ang tanging yaman namin ay mga pangarap. Ginamit ko ang huling pera sa aking wallet para bilhin ang pinakamalalaking sugpo sa palengke kaninang umaga dahil nagreklamo siyang pagod na siya nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang init mula sa lalagyan ay unti-unting nawalan ng saysay, napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking puso. Ang aking mga daliri na kanina lang ay maingat na nagbabalat ng bawang at sibuyas ay biglang nanghina. Ang lalagyan na simbolo ng aking pag-aalaga ay dulas na nahulog mula sa aking pagkakahawak. Bumagsak ito sa makapal at mamahaling karpet ng pasilyo nang walang anumang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho, isang pagkawasak na mas malakas pa sa tunog ng isang bumabagsak na gusali. Tumingin ako sa aking mga kamay. Mga kamay na may kalyo na sa kapuputol ng mga sangkap para sa kanyang pagkain, sa kakalaban ng kanyang mga maruruming damit pagkatapos ng magdamag na shooting, at sa kakapirma sa mga legal na kasunduan na nagligtas sa kanya mula sa mga iskandalo. Ang mga kamay na ito na itinuturing kong sagisag ng aking pag-ibig at sakripisyo ay mga kamay lang pala ng isang basahang pamunas sa paningin niya. Isang panyo. Isang bagay na itinatapon pagkatapos gamitin. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang eksenang tuluyang pumatay sa aking kaluluwa. Si Hukom Judicia Balenya, ang babaeng tinitingala ko sa larangan ng batas, ay nakaupo sa kandungan ng asawa ko. Ang kanyang pulang lipstick ay bahagyang nabura at ang kanyang kamay ay malayang humahaplos sa batok ni Santi habang tumatawa sila. Ang kanilang halakhak ay tila isang koro mula sa impyerno na kinukutya ang 10 taon ng aking katapatan. Nanuyo ang aking lalamunan. Bawat pamilyar na bagay sa paligid ko, ang amoy ng pabango ni Santi, ang poster niya sa pader, ang tunog ng kanilang mga boses ay naging isang bangungot. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ang babaeng abogado na kayang ipaglaban ang kaso ng lahat ay biglang naging pipi sa sarili niyang korte ng pagdurusa. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba ang kabayaran sa pag-aalay ng aking buong buhay, karera at pagkatao para sa isang lalaki? Ang maging isang biro sa pagitan niya at ng kanyang kirida? Tumalikod ako. Bawat hakbang ay parang paghakbang sa bubog. Walang luhang pumatak, hindi pa ngayon. Ang sakit ay sobrang lalim para iluha. Habang naglalakad ako, papalayo sa ilalim ng biglang buhos ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na sumisigaw sa gitna ng katahimikan ng aking nawasak na puso. Sa 10 taon na sinalo ko ang bawat unos at bagyo para sa kanya, bakit sa huli? Ako pa ang iniwan niyang basang-basa sa gitna ng ulan. Ang unang bumati sa akin pagpasok ko sa pintuan ng bahay na ako mismo ang nagbabayad ng buwanang hulog ay hindi isang mainit na yakap, kundi isang matinis na boses na puno ng pagkadisgusto. Althea, por Dios,
Basang-basa ka. Tignan mo ang ginawa mo sa Italian marble floors ko. Nagmamantsa. Si Mommy Cora, ang aking biyenan, ay nakaupo sa kanyang trono, isang mamahaling sofa sa gitna ng sala, habang hawak ang isang kopita ng alak. Ang kanyang mga daliri ay puno ng mga gintong singsing na ako rin ang bumili para sa kaarawan niya. Ang tingin niya ay hindi nakatuon sa nanginginig kong katawan, kundi sa maliliit na patak ng tubig ulan na nagmamarka sa sahig na pinaghirapan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa bahay na ito, ako ang nagbabayad ng lahat. Kuryente, tubig, pagkain, pati na ang mga luho niya. Ngunit sa paningin niya, ako ay isang bisita lamang na kailangang laging mag-ingat para hindi makasira ng gamit. Pasensya na po, Mami. Bigla pong bumuhos ang ulan. Sagot ko sa pinakamahinahon na boses na kaya kong tipunin, habang ang mga salita ni Santi ay patuloy na umuulit sa aking isipan na parang isang sirang plaka. Panyo, basahan. Ginagamit lang. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa lamig na dala ko. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang paawa-epek, Althea. Alam mo kung anong araw ngayon. Ipadadala ko na ang allowance ng kapatid ko sa Canada. Nasaan na ang parte ko? At saka, sira na naman ang aircon sa kotse ko. Kailangan ko ng pampagawa. Para akong isang balon na walang katapusang kinukuhanan ng tubig, ngunit hindi kailanman pinupuno. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Mga matang hindi nakakakita ng manugang, kundi ng isang bangko. Mami, kababayad ko lang po ng lahat ng bills natin. Medyo gipit po ako ngayon. Humalakak siya. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. Gipit? Ikaw, isang top-notch lawyer? Huwag mo akong lokohin. Kung hindi dahil sa anak kong si Santi, hindi ka makakatungtong sa ganitong klase ng buhay. Utang na loob mo sa amin ang bawat karangyaang tinatamasa mo. Utang na loob. Ang kadenang paulit-ulit nilang ipinupulupot sa aking leeg. Nakakatawang isipin na ang pangalang Balmonte na minana ko sa aking ama, isang tapat na piskal, ay mas malinis at mas may dignidad kaysa sa pangalang Hidalgo na dala-dala ko ngayon. Isang pangalan na ako mismo ang naglilinis gamit ang aking diploma. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Santi. Dala ang kanyang pekeng pagod na hitsura. "Hon, you're home!" sabi niya sa isang malambing na tono. Sabay lapit sa akin upang yakapin ako, ngunit ang yakap na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay parang rehas na bakal na ngayon. Naramdaman ko ang pagkasuklam na gumapang sa aking balat. "Mami, tama na yan. Pagod ang asawa ko." Itinulak ko siya ng bahagya at tinitigan siya sa mata. "Galing ako sa studio mo, Santi. Nagdala sana ako ng pagkain." Isang saglit na kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng kanyang pang-artistang ngiti. "Talaga, Hon? Sayang. Kaalis ko lang kanina. May bigla ang meeting. Sana tumawag ka." Ang galing niyang magsinungaling. Ang galing niyang magpanggap. Parang wala lang. Parang hindi niya ako tinawag na basahan, ilang oras lang ang nakalipas. "Ay oo nga pala," sabi ni Mommy Cora. Sabay abot sa akin ng isang maliit na brown package. "May nag-iwan yan para sa'yo kanina. Walang pangalan. Baka galing sa mga pobre mong kliyente." Kinuha ko ang pakete at mabilis na umakyat sa aming kwarto. Doon, sa lugar na dapat sana ay aking kanlungan, binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang fountain pen, ang paboritong panulat ng aking ama, at isang kupas na litrato niya. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na mensahe. "Hindi lahat ng nakaupo sa husgado ay makatarungan. Hanapin mo ang pirma ni Judicia Valleña sa kaso ng iyong ama." Nanlamig ang buo kong katawan. Ang pagkamatay ni Papa, ang kasong isinara ng walang hustisya.
May kinalaman si Judicia? Ang babaeng sumisira sa aking pamilya ngayon, ay siya rin bang may kinalaman sa pagsira ng pamilya ko noon? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Santi, nakatayo roon, may dalang isang baso ng mainit na tsaa. "Althea, are you okay? Namumutla ka," sabi niya, papalapit sa akin. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Sa gilid ng kanyang leeg, malapit sa kwelyo ng kanyang polo, ay may isang maliit na pulang marka. Isang bakas ng lipstick na pamilyar sa akin. Ang signature color ni Hukom Judicia Valleña. Itinago ko ang litrato sa ilalim ng unan at humarap sa kanya. Isang blankong ekspresyon ang nakapinta sa aking muka. "Heto, uminom ka muna ng tsa. Baka nilalamig ka." Alok niya, ang boses ay puno pa rin ng pekeng pag-aalala. Inilapag niya ang tasa sa bedside table. Ang kamay niya ay akmang hahaplos sa aking buhok. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, iniwas ko ng bahagya ang aking ulo. Tiningnan ko ang tasa ng tsa. Pagkatapos ay muli siyang tiningnan. "Salamat," sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng sahig na inapakan ko kanina. Mukhang naging mahaba at mahirap ang meeting ninyo ng mga producers. Tumawa siya ng bahagya. Isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig, ngunit ngayon ay ingay na lamang. "Sobra hon. Alam mo naman, sila ang boss. Paulit-ulit ang mga gusto nilang mangyari. Nakakapagod." "Oo, nakakapagod nga." Pagsang-ayon ko habang dahan-dahan akong tumayo. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay hindi inaalis sa kanyang mukha. Para akong isang abogado na sinusuri ang isang sinungaling na testigo sa korte. Inabot ko ang aking kamay, hindi para yakapin siya, kundi para ayusin ang kwelyo ng kanyang damit. Isang galaw na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng pakay. Sinadya kong dumaan ang aking hinlalaki sa mismong lugar kung nasaan ang pulang marka. "Pagod na pagod ka na nga. Tignan mo, ang gulo na ng damit mo. May dumi." Ang salitang dumi. Naramdaman ko ang bahagyang paninigas ng kanyang katawan sa ilalim ng aking mga daliri. Nakita ko ang pagdaan ng pagkalito at kaba sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago sa likod ng kanyang maskara. "Dumi? Saan?" tanong niya, bahagyang umatras. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Wala. Baka guni-guni ko lang dahil sa pagod." Humiga ako sa kama at tumalikod sa kanya. Hinila ang kumot hanggang sa aking balikat. Ito ang unang pagkakataon sa 10 taon na hindi ko siya hinalikan bago matulog. Naramdaman ko ang kanyang pagtayo sa likod ko ng ilang sandali. Tila nag-iisip. Bago siya tuluyang humiga sa kanyang parte ng kama, nag-iiwan ng isang malawak at malamig na espasyo sa pagitan namin. Hindi ako makatulog habang nakapikit ang aking mga mata at nakikinig sa kanyang malalim na paghinga. Dalawang imahe ang malinaw sa aking isipan. Ang pulang mantsa sa kanyang leeg na sumisigaw ng kataksilan at ang kupas na litrato ng aking ama na humihingi ng katarungan. Ang sakit ng kasalukuyan at ang misteryo ng nakaraan ay nagsanib sa loob ng aking dibdib. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan, kundi isang hawla. At ang lalaking katabi ko ay hindi ko na asawa, kundi ang una kong kalaban. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng aming pekeng paraiso, isang abogado ang muling isinilang. At sa pagkakataong ito, hindi na para ipagtanggol ang mga hidalgo, kundi para wasakin ang lahat ng may sala. Walang pangalan, walang address. Tanging isang numero lamang ng telepono na nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel ang kasama ng fountain pen at ng litrato. Isang numerong hindi rehistrado. Isang numerong para sa mga taong gustong manatili sa dilim. Kinabukasan, habang si Santi at Mami Cora ay abala sa kanilang marangyang almusal sa baba, nagkulong ako sa banyo at tinawagan ang numero gamit ang isang lumang burner phone.
Isang boses ng lalaki ang sumagot sa unang ring. Hindi pamilyar, ngunit may bigat at awtoridad. Magkita tayo sa Kanto Cafe, sa kanto ng Mabini at Arquiza, 3:00 ng hapon. Mag-isa ka lang. Iyon lang at ibinaba na niya ang tawag. Ang Kanto Cafe. Isang maliit at halos nakatagong kapihan na madalas naming puntahan noon. Isang lugar na puno ng mga alaala. Sino man ang taong ito, kilala niya ako. Kilala niya ang nakaraan ko. Dumating ako sa napag-usapang lugar 15 minuto bago ang 3:00. Ang amoy ng bagong giniling na kape at lumang libro ay sumalubong sa akin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kaba. Umupo ako sa pinakasulok na mesa, kung saan tanaw ko ang lahat ng papasok sa pinto. Eksaktong 3:00, narinig ko ang mahinang kalimbang mula sa kampanilyang nakasabit sa pintuan. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, nakasuot ng simpleng itim na polo shirt at maong. Ang kanyang tindig ay nagbago, mas matipuno, mas may bigat. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, na minsang nangako sa akin ng walang hanggan, ay hindi ko maaaring makalimutan. Sergio Amadeo Quintana, ang unang pag-ibig ko. Ang lalaking bigla na lang nawala at iniwan ako sa gitna ng aking pagdadalamhati sa pagkamatay ni Papa. Ang lalaking inakala kong ipinagpalit ako sa pera at karangyaan. Tumayo siya sa harap ng aking mesa, isang bakas ng lungkot at pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Althea, sabi niya. Ang pangalan ko ay tila isang dasal na matagal na niyang hindi nabibigkas. Hindi ako nakapagsalita. Ang lahat ng tanong, lahat ng galit, lahat ng sakit na inipon ko sa loob ng mahigit 10 taon ay biglang nag-unahan sa aking lalamunan. Ngunit walang lumabas na salita. Maari ba akong maupo? Tanong niya. Tumango lang ako. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kasong hinawakan ko. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nasabi at mga pangakong napako. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa kong bitiwan. Bakit ngayon? Bakit ikaw? Dahil may utang ako sa iyo, Althea, at may utang ako sa ama mo. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at diretso. Ako ang nagpadala ng package. Matagal ko nang iniimbestigahan ang isang malaking money laundering network na kinasasangkutan ng mga politiko at elite. At ang dalawang pangalan na laging lumulutang ay ang sa asawa mo at kay Hukom Judicia Valenia. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi lang ito tungkol sa isang simpleng relasyon. Mas malaki, mas madumi. Lumapit ang isang waiter sa aming mesa. Good afternoon, ma'am, sir. What's your order? Tumingin sa akin si Sergio. Isang Amerikano para sa akin at isang cafe latte with 2 sugars para sa kanya. Tumingin siya sa waiter pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin. You still take it with 2 sugars, right? Hindi ako nakalimot, Althea. Ang simpleng pangungusap na yon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Santi. Hindi siya nakalimot. Sa kabila ng lahat ng taon, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya nakalimot. Paano mo nalaman ang tungkol sa kaso ni Papa? Tanong ko, pilit iwinawaksi ang emosyong dala ng kanyang mga salita. Ang pagkamatay ng ama mo ay hindi aksidente, Althea. Pinatay siya dahil may natuklasan siyang anomalya sa isang kaso na hinahawakan noon ni Judicia bilang piskal. Ang kasong yon ang naging daan para sa kanyang mabilis na pag-angat sa pwesto. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang asawa ko ay kasabwat ng babaeng posibleng may kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Ang buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin agad, patuloy niya. Pero kailangan mong mag-ingat. Mas mapanganib sila
kaysa sa inaakala mo. Hindi lang puso mo ang sinisira nila, Althea. Sinisira nila ang buong sistema. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang lahat ng ebidensyang nakalap ko sa ngayon. Gamitin mo kung paano mo man gustuhin. Desisyon mo yan. Tumayo na siya para umalis. Seryo, tawag ko sa kanya at sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya hindi bilang isang abogado, kundi bilang ang babaeng minsan niyang minahal. Bakit mo ako iniwan noon? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May mga laban na kailangan kong harapin mag-isa para maprotektahan ka. May mga bagay na hindi ko na ipaliwanag noon. Pero sana, sa pagkakataong ito, hayaan mo akong tumayo sa tabi mo. Hindi para iligtas ka, kundi para siguraduhing hindi ka na muling mag-iisa sa laban. Umalis siya nang hindi na lumilingon. Naiwan akong nakaupo roon. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang flash drive, isang kahon ng Pandora na maaaring maglaman ng katotohanan o ng tuluyang pagkasira ng aking buhay. Habang papalabas ako ng kafe, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Madilim ang salamin nito, ngunit sa isang saglit na pagsinag ng araw, nakita ko ang anino ng isang taong nakatingin sa direksyon ko bago ito mabilis na umalis. Nanindig ang aking mga balahibo. Ang pagtatagpo naming ito ay hindi isang sikreto. May nakamasid. At napagtanto ko na ang pagpasok ko sa Kanto Cafe ay hindi lang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay pagpasok sa isang giyerang hindi ko pa alam kung paano ipapanalo. Ang imbitasyon ay dumating sa pamamagitan ng isang opisyal na stationery. May selyo ng Korte Suprema. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos na nakabalot sa magalang na mga salita. You are cordially invited for a private discussion with the Honorable Justice Judicia Corazon Valleña. Isang talakayan, isang paanyaya sa lungga ng ahas. Kinailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas bilang isang abogado para lang makalakad ng tuwid sa mahabang pasilyo ng Korte Suprema. Ang bawat larawan ng mga dating mahistrado sa pader ay tila nakatingin sa akin ng huhusga. Ang marmol na sahig ay malamig at matigas, kasing lamig at kasing tigas ng babaeng naghihintay sa akin sa dulo ng pasilyong ito. Ang opisina ni Judicia ay isang perpektong refleksyon ng kanyang pagkatao. Malawak, malinis, at nakakapanliit. Ang mga libro ng batas ay nakaayos ng perpekto sa mga estanteng gawa sa mahogany. Ang kanyang mesa ay walang kalat, maliban sa isang gavels at ilang folder na maayos na nakasalansan. Mula sa kanyang bintana, tanaw ang buong Maynila. Isang paalala ng kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga kamay. Attorney Balmonte Hidalgo, maupo ka. Sabi niya nang hindi man lang inaalis ang kanyang tingin sa mga papeles na binabasa. Ang paggamit niya sa aking buong pangalan ay isang power play, isang paalala na sa lugar na ito, ako ay isang hamak na abogado lamang sa harap ng isang mahistrado. Naupo ako sa silyang nasa harap ng kanyang mesa, pinanatiling tuwid ang aking likod. Thank you for seeing me, Justice Valleña. Itiniklop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at sa wakas ay tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang 2 piraso ng obsidian. Althea, maging prangka na tayo. Alam kong may pinagdadaanan ang pagsasama ninyo ni Santi at bilang isang babae, nakikisimpatsya ako. Isang kasinungalingan. Ang simpatsya ay ang huling bagay na nararamdaman ko mula sa kanya. These things happen, patuloy niya. Ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin ng may dignidad. Para sa ikabubuti ng lahat, I think it's best kung maghihiwalay kayo ng tahimik. A quiet annulment. Walang gulo, walang iskandalo. Ang alok niya ay parang isang lason na inilagay sa isang magandang kopa. At bakit ko naman po gagawin yon, Justice? Tanong ko, ang bawat salita,
ay maingat na pinipili. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You're a brilliant lawyer, Althea. Malayo ang mararating mo. It would be a shame kung ang isang magandang career ay masisira lang dahil sa isang personal na issue. Alam mo naman, sa propesyon natin, napakahalaga ng reputasyon. Baka may mag-file ng disbarment case for grossly immoral conduct laban sa'yo. It would be your word against a Supreme Court justice. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng integrated bar? Ito na, ang banta. Nakabalot sa legal na terminolohiya, ngunit isang malinaw na pagbabanta. Kung lalaban ako, dudurugin niya ako. Bago pa ako makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang caller ID at bahagyang sumimangot. "Excuse me for a moment," sabi niya at tumayo para sagutin ang tawag sa kabilang sulok ng opisina. Ang boses niya ay bumubulong ngunit may diin. Ito na ang pagkakataon ko. Ang aking mga mata ay mabilis na gumala sa ibabaw ng kanyang mesa. May isang folder na bahagyang nakabukas. Ang nakasulat sa labas, Hidalgo Foundation for the Arts. Ang pundasyong itinatag ni Santi, ang pundasyong ako mismo ang gumawa ng mga papeles. Isang bagay sa loob ko ang nagsabing may mali. Sa isang mabilis at tahimik na kilos, habang si Judicia ay nakatalikod, hinila ko ang folder. Sa loob ay mga bank statement na may mga transaksiyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso papunta sa mga offshore accounts. Malinaw na money laundering. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Nakasiksik sa ilalim ng mga bank statement ay isang luma at naninilaw na dokumento, isang internal memo. Ang petsa, 10 taon na ang nakalipas. Sa ibaba, 2 pirma ang nakatatak. Ang pirma ni Judicia bilang reviewing prosecutor at ang pamilyar na pirma ng aking ama, si Fiscal Antonio Valmonte, na may kasamang anotasyon sa gilid. I strongly object. This case reeks of a cover-up. Para akong sinaksak sa puso. Ang kasong ito ang hawak ni Papa bago siya na aksidente. Mabilis kong isinara ang folder at ibinalik sa eksaktong pwesto nito ilang segundo bago bumalik si Judicia sa kanyang mesa. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. "So where were we?" tanong niya, tila nanalo na sa usapan. "I trust you will make the wise decision, Althea." Tumayo ako. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tagiliran para pigilan ang panginginig. Tinitigan ko siya, hindi na bilang isang mahistrado, kundi bilang isang kalaban. "I will consider your generous offer, Justice," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit may nakatagong apoy. "You are right. Napakahalaga po talaga ng reputasyon." Umalis ako sa kanyang opisina na may mabigat na dibdib ngunit may isang malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa isang lalaki. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa hustisya para sa aking ama. At gagawin ko ang lahat, kahit na ang pagwasak sa isang reyna sa kanyang sariling palasyo para lang makamit ito. Ang bigat ng mga natuklasan ko sa opisina ni Judicia ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay tila sumisikip. Ang aking tahanan ay naging teritoryo yun ng kalaban at ang aking kama ay naging higaan ng isang traidor. Kinagabihan, habang nagkukulong ako sa aking maliit na home office at sinusuri ang mga kopya ng file na nasa flash drive mula kay Sergio, pumasok si Santi. Hindi siya kumatok. Basta na lang siyang pumasok na para bang pag-aari niya ang bawat espasyo sa buhay ko. "Althea, kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Hindi ka pa ba matutulog?" tanong niya. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay sinusuri ang aking ginagawa. Mabilis kong isinara ang laptop bago pa niya makita ang mga dokumento. Marami lang tinatapos na trabaho
Maikli kong sagot. Umupo siya sa gilid ng aking mesa, kinuha ang aking kamay at hinalikan ito. Ang kanyang labi ay mainit, ngunit para sa akin, ito ay kasing lamig ng yelo. Hon, I'm sorry kung naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Babawi ako sa'yo. Promise. In fact, may sorpresa ako. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang makinang na kwintas na may diamante. Isang mamahaling pampalubag loob. Isang suhol para sa aking katahimikan. Para saan to? Tanong ko, ang boses ko ay walang emosyon. Para sa pinakamagaling na asawa sa buong mundo. Sabi niya, sabay ngiti. At para sa isang bagong simula. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang folder. Ngunit hindi ito script ng pelikula. Isa itong bank folder. Inilatag niya sa harap ko ang isang manager's check. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang dosenang bahay at lupa. Santi, ano to? Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Alam kong hindi na tayo masaya. Maybe it's time for us to go our separate ways para hindi na tayo magkasakitan pa. Tanggapin mo yan. Consider it my parting gift para makapagsimula ka ng bagong buhay kahit saan mo gusto. Sa Amerika, sa Europe, malayo dito. Ang kanyang alok ay malinaw. Hindi ito isang mapayapang paghihiwalay. Ito ay isang pagtatangka na bilhin ang aking pagkawala. Ang pera ni Judicia na dumadaloy sa mga kamay ng aking asawa para itaboy ako palayo. Tinignan ko ang tseke. Ang halagang iyon ay kayang-kaya kong kitain sa sarili kong pagsisikap. Ngunit ang kalayaang inaalok nito ay nakakatukso. Ang ideya na iwanan ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, at magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Bago pa ako makasagot, tumunog ang aking burner phone, isang numero na hindi ko kilala. Nag-aalangan man ay sinagot ko ito. Attorney Althea Valmonte Hidalgo? Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig ko. Ako po si Mrs. Santos, yung kliyente niyo sa kaso ng lupa. Tulungan niyo po ako. Pinapalayas na po kami sa bahay namin ngayon din. May mga lalaking kasama ang may-ari ng lupa. Sabi po nila, may utos daw po galing sa taas. Napatayo ako. Ang kaso ni Mrs. Santos ay isang pro bono case na hawak ko. Isang kaso ng isang mahirap na pamilya laban sa isang malaking real estate developer na konektado sa mga politiko. Ang kasong ito ay nakabinbin sa korte ni Judge Ramirez, isang hukom na kilalang malapit kay Judicia. Nasaan po kayo ngayon, Mrs. Santos? Manatili lang po kayo dyan. Huwag po kayong aalis. Papunta na po ako. Ibinaba ko ang tawag at dali-daling kinuha ang susi ng kotse. Saan ka pupunta? Gabi na. Sigaw ni Santi. May emergency ang kliyente ko. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Hinarang niya ako sa pinto. Althea, ano ba? Hindi mo ba nakikita ang inaalok ko sa'yo? Isang bagong buhay. Itapon mo na yung mga kaso ng mga pulubing yan at isipin mo naman ang sarili mo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ko. Tinitigan ko siya. Ang lahat ng galit, sakit, at pagkadismaya ay bumuhos sa aking mga mata. Ang mga pulubing sinasabi mo, Santi, ay may isang bagay na wala ka. Dignidad? Sabi ko, ang bawat salita ay may bigat. Ang tsekeng yan, isaksak mo yan sa baga mo. Hindi mo mabibili ang katahimikan ko. At lalong hindi mo mabibili ang prinsipyo ko. Nilampasan ko siya. Ang balikat ko ay sinadyang bumangga sa kanya. Sa salamin sa pasilyo, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng gabi papunta sa tahanan ni Mrs. Santos, ang aking isipan ay naging malinaw. Ang pagpili,
ay hindi pala mahirap. Hindi ito tungkol sa pera laban sa prinsipyo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti laban sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa kung anong klase ng tao ako. At hindi ako ang tipo ng tao na tatalikod sa laban. Lalo na kung ang kalaban ay ang mga taong gumagamit ng batas para yurakan ang mga walang kalaban-laban. Ang gabi ay simula pa lamang at ang unos ay malapit nang dumating. Ang pagtulong kay Mrs. Santos ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang makita ang kanilang pasasalamat matapos kong mapaatras ang demolition team gamit ang isang temporary restraining order ay nagpaalala sa akin kung bakit ako naging abogado. Ngunit nag-iwan din ito ng isang malinaw na mensahe. Gagalawin ni Judicia ang lahat, gagamitin ang bawat koneksyon para idiin ako sa bawat sulok. Ang pangalan sa lumang memo ay hindi mawala sa isip ko. Marta Valenia. Ayon sa mga dokumento mula kay Sergio, siya ang nakababatang kapatid ni Judicia sa ama. Isang registered nurse na tila naglaho na parang bula matapos ang isang insidente sa ospital kung saan siya nagtatrabaho 10 taon na ang nakalipas. Kung may isang taong nakakaalam ng mga pinakatatagong lihim ni Judicia, iyon ay si Marta. Hindi naging madali ang paghahanap sa kanya. Walang social media, walang public records, para siyang multo. Ngunit sa tulong ng isang pribadong investigador na pinagkakatiwalaan ni Sergio, natuntun namin siya sa isang maliit at liblib na baryo sa paanan ng Bundok Makiling, isang lugar na malayo sa kapangyarihan at karangyaan ng Maynila. Isang lugar na perpekto para sa pagtatago. Nag-iisa akong nagpunta roon. Ang daan ay makitid at maplik. Ang bahay na tinitirhan niya ay isang simpleng kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot. Isang babaeng payat, may malalalim na mga mata at buhok na nagsisimula nang mamuti ang sumalubong sa akin sa pintuan. Ang kanyang muka ay may hawig kay Judicia, ngunit walang bakas ng pagmamataas o kapangyarihan, tanging pagod at kalungkutan. Marta Valenia? Tanong ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Sino ka? Ako si Althea Valmonte Hidalgo. Anak ako ni Piskal Antonio Valmonte. Sa pagbanggit ko pa lang sa pangalan ng aking ama, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng pagkagulat, takot, at marahil, konsensya. Wala akong alam sa mga nangyari noon. Mabilis niyang sabi at akmang isasara ang pinto. Pakiusap. Pigil ko sa kanya. Ang boses ko ay nagmamakaawa. Hindi ako narito para manumbat. Narito ako para maintindihan, para malaman ang katotohanan. Pinapasok niya ako sa kanyang maliit na sala. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ay nangingibabaw. Umupo kami sa 2 upuang yantok. Ang isang tasang salabat na inalok niya sa akin ay nagsilbing harang sa pagitan naming dalawa. Ang ate ko, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya laging ganyan. May panahon na nangarap din siyang maging mabuting tao. Ngunit mas malakas ang takot niya sa hirap kaysa sa pagmamahal niya sa tama. Ikinuwento niya ang kanilang mahirap na kabataan. Kung paanong si Judicia bilang panganay ay isinumpa na gagawin ang lahat para makaahon sila sa putik. Kung paanong ang ambisyon nito ay unti-unting naging kasakiman at ang kasakiman ay naging kalupitan. Ang kaso ng ama mo, iyon ang nagpabago sa lahat. Pagpapatuloy niya. Alam ng ate ko na may mali. Alam niyang may tinatagong sindikato ang mga akusado. Ngunit inalok siya ng isang posisyon sa Court of Appeals kapalit ng kanyang katahimikan. Iyon ang unang beses na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa. At ikaw, nasaan ka nung mga panahong yon? Tanong ko. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa ospital kung saan dinala ang ama mo pagkatapos ng aksidente. Narinig ko ang usapan ng mga doktor. Hindi yun simpleng car accident. May palatandaan ng pananakal.
May lason sa kanyang dugo. Itinago ko ang kopya ng kanyang toxicology report para akong binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang aking ama ay pinaslang. Bakit hindi ka nagsalita? Tanong ko, pilit pinipigilan ng galit sa aking boses. Sinubukan ko. Umiiyak niyang sabi. Ipinakita ko kay ate ang report. Nagmakaawa akong itama niya ang lahat. Pero sa halip na makinig, sinabihan niya akong manahimik kung ayaw kong madamay. Kinabukasan, nawalan ako ng lisensya bilang nurse dahil sa isang gawa-gawang kaso ng malpractice. Tinakot niya ako. Sinira niya ang buhay ko para pagtakpan ang krimen niya. Katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng kanyang mga hikbi ang maririnig. Pero bakit ngayon? Tanong ko. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dahil nakita ko sa balita ang ginawa mo para sa pamilya, Santos. Nakita ko sa iyo ang katapangang nawala sa akin. At dahil may cancer ako, Althea. Stage 4. Ilang buwan na lang ang itatagal ko. Ayokong mamatay na dala-dala ang bigat ng kasalanang ito. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Sa loob ay ang orihinal na toxicology report ng aking ama at isang maliit na tape recorder. Gabi bago siya namatay, nag-iwan ng mensahe ang ama mo sa answering machine ng aming bahay. Isang mensahe para kay Judicia. Isang pakiusap. Ni-record ko ito bago burahin ng ate ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinindot ko ang play button. At sa gitna ng static, narinig ko ang boses na 10 taon ko nang hinahanap-hanap. Ang boses ng aking ama. Judicia, ako ito, si Tony. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin ito. Huwag mong ipagpalit ang iyong prinsipyo para sa posisyon. May mga pamilyang masisira. May mga buhay na mawawala. Masyadong malaki ang halaga ng katahimikan mo. Masyadong malaki. Ang tape ay biglang natapos. Ngunit ang kanyang mga huling salita ay nanatiling nakaukit sa hangin, sa aking puso, sa aking kaluluwa. Ito na, ang ebidensyang hindi maitatanggi. Ang basbas mula sa kabilang buhay. Niyakap ko si Marta, isang yakap ng pasasalamat at pangunawa. Sa liblib na baryong ito, sa piling ng isang babaeng sinira rin ng sarili niyang kapatid, natagpuan ko ang huling piraso ng aking lakas. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa akin. Para na ito sa aming dalawa. Para sa lahat ng biktima ng kasakiman ni Judicia. At higit sa lahat, para sa isang amang hindi nabigyan ng hustisya. Ang gabi ng gawad parangal para sa natatanging hukom ng dekada ay ang pinakamakinang na gabi sa mundo ng hustisya sa Pilipinas. Ang lahat ng may pangalan sa politika, batas, at alta sosyedad ay naroroon. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin at ang mga mamahaling pabango ay nagahalo sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang reyna ng gabi ay si Hukom Judicia Corazon Valleña. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, ang kanyang mukha ay isang perpekting maskara ng kabanalan at dignidad. Ito ang gabi ng kanyang koronasyon. At ito rin ang gabing pinili ko para sa kanyang pagbagsak. Habang ang lahat ay abala sa pagbati at pagkuha ng litrato, isang pamilyar na anino ang lumapit sa akin, malapit sa entrance ng Grand Ballroom. Sigurado ka ba rito, Althea? Tanong ni Sergio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakasuot siya ng isang formal na suit, ngunit halata ang tensyon sa kanyang panga. Masyadong mapanganib ito. Mas mapanganib kung mananahimik ako. Sagot ko, ang aking boses ay matatag. Hinawakan ko ang kanyang braso. Sergio, salamat sa lahat. Pero hanggang dito ka na lang. Ayokong madamay ka palalo dito. Huli na para dyan, sabi niya. Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nandito na ako at hindi kita iiwan. Pumasok ako sa ballroom. Hindi ako nakasuot ng puti, hindi rin pula.
kundi isang simpleng itim na bestida, isang kulay ng pagluluksa. Sa pagpasok ko, ang iilang nakakilala sa akin bilang asawa ni Crisanto Hidalgo ay nagbulungan. Naramdaman ko ang kanilang mga mapanghusgang tingin, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang babaeng nakatayo sa entablado, tinatanggap ang walang katapusang papuri. Umupo ako sa isang mesang nakareserba para sa akin sa pinakalikod, malayo sa mga mata ng karamihan. Hinintay ko ang tamang sandali. Nagsimula ang programa. Mga talumpati ng papuri, mga video presentation ng kanyang mga nagawa para sa bayan. Bawat palakpak ay parang isang insulto sa alaala ng aking ama. Bawat ngiti ni Judicia ay parang isang sundang na lalong bumabaon sa aking puso. Nang sa wakas ay tinawag na siya para sa kanyang acceptance speech, iyon na ang hudyat. Tumayo si Judicia sa podium, naliligo sa liwanag ng entablado. Ang karangalang ito ay hindi lamang para sa akin. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Ito ay para sa bawat Pilipinong naniniwala sa isang malinis at pantay na hustisya. Sa gitna ng kanyang talumpati, 2 delivery man na nakauniforme ang pumasok sa ballroom, bitbit ang isang napakalaking korona ng mga patay. Gawa ito sa mga puting bulaklak, ang uri ng bulaklak na iniaalay sa mga yumao. Maingat nila itong inilapag sa paanan ng entablado. Sa harap mismo ni Judicia, ang lahat ay natahimik. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagtataka. Nakasabit sa korona ay isang malaking puting ribon at nakasulat dito sa itim at malalaking titik ang mga salitang gumimbal sa buong silid. Para sa dangal na matagal ng patay, mula sa anak ni Fiscal Antonio Valmonte. Lahat ng mga mata ay napunta kay Judicia, na ngayon ay namumutla sa entablado. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay nagsimulang maghanap. Sino ang anak ni Fiscal Valmonte? Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan sa likod. Ang lahat ng ilaw at atensyon ay biglang nabaling sa akin. Naglakad ako sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang ko ay mabigat ngunit may katiyakan. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol, na sahig ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Huminto ako sa tapat ng entablado, ilang metro lang ang layo, mula kay Judicia. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hinahayaan siya niyang makita ang lahat ng sakit at galit na tinago ko sa loob ng 10 taon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Pinalakas ng mikroponong inabot sa akin ng isang cameraman na nakaramdam ng isang malaking eksena. Ako po si Althea Valmonte Hidalgo at ang karangalang tinatanggap ng kagalang-galang na hukom ngayong gabi ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash nang walang tigil. 10 taon na ang nakalipas. Patuloy ko. Ipinagbili ni Hukom Valenya, na noon ay isang piskal, ang kanyang prinsipyo para sa isang posisyon. Ang kanyang katahimikan ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang tapat na lingkod bayan. This is an outrage! Security! Sigaw ni Judicia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng gulat. Ngunit bago pa man makalapit sa akin ang mga gwardya, itinaas ko ang maliit na tape recorder na bigay ni Marta. Huwag kayong mag-alala, Hukom. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Hahayaan ko na lang ang isang boses mula sa nakaraan ang magkwento ng lahat. Pinindot ko ang play button. At sa gitna ng marangyang ballroom, umalingaw-ngaw ang huling mensahe ng aking ama. Malinaw at hindi maikakaila. Para marinig ng buong mundo, ang korona ng karangalan ni Judicia ay naging isang korona ng tinik. At ang gabi ng kanyang tagumpay ay naging simula ng kanyang paghuhukom. Ang sandaling katahimikan matapos tumunog ang boses ng aking ama sa buong ballroom.
ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para itong isang bomba na sumabog ng walang tunog, ngunit ang pinsala ay ganap at hindi na maibabalik. Ang mukha ni Judicia ay nagmistulang isang maskara na gawa sa abo. Ang kanyang pagiging mahistrado ay nabakbak at ang tanging natira ay ang hubad na takot. Bago pa man siya makabawi, ang mga screen sa magkabilang gilid ng entablado, mga screen na kanina lang ay nagpapalabas ng kanyang mga tagumpay, ay biglang nag-iba ng palabas. Sa tulong ng isang technical staff na kaalyado ni Sergio, ang laman ng flash drive ay ipinalabas para sa lahat. Ang mga dokumento ng money laundering, ang mga bank statement na may lagda ni Santi, ang mga offshore accounts, ang lahat ng ebidensya ng kanilang kabulukan ay isiniwalat sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagunahan, sumisigaw ng mga tanong. Ang mga dati kaalyado ni Judicia ay unti-unting lumalayo sa kanya na parang may nakakahawang sakit. Ang gabi ng parangal ay naging isang pampublikong paglilitis. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis akong umalis sa lugar sa tulong ni Sergio. Ngunit ang totoong bagyo ay sasalubong pa lang sa akin pag-uwi. Naabutan ko si Santi sa aming sala, naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang TV ay nakabukas sa isang news channel, paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena sa ballroom. Sa sahig, basag ang isang mamahaling florera, isang testamento ng kanyang galit. "Anong ginawa mo, Althea?" Sigaw niya nang makita ako. Ang kanyang muka ay puno ng galit at hindi makapaniwala. "Sinira mo ang lahat. Ang career ko, ang pangalan ko, ang buhay natin." "Ang buhay natin?" Tanong ko pabalik. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may pait. "O ang buhay mo lang, Santi? Ang buhay na itinayo mo sa mga kasinungalingan at sa dugo ng aking ama?" "Wala akong alam dyan." Pagkakailan niya, "Biktima lang din ako ni Judicia." "Biktima?" Humalakhak ako, isang tawang walang saya. "Talaga ba, Santi? Ang bawat kontratang pinirmahan mo, ang bawat perang ipinasok mo sa mga account na yon, ginawa mo ng may buong kaalaman. Huwag mo akong gawing tanga. Ako ang nagsulat ng mga kontrata mo. Alam ko ang bawat butas, ang bawat legal na aninong pinagtataguan mo." Natigilan siya. Nawala ang kanyang galit at napalitan ng takot. Sa unang pagkakataon, nakita niya ako hindi bilang kanyang asawang martir, kundi bilang ang abogadong kayang magpakulong sa kanya. At doon, ginawa niya ang huling desperadong hakbang ng isang duwag. Unti-unti siyang lumuhod sa aking harapan. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Althea, please. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Natukso ako. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo akong ayusin to. Please, iligtas mo ako." Ang eksena ay perpekto. Ang isang A-list actor, umiiyak at nagmamakaawa. Kung ito ay isang pelikula, ang lahat ay maniniwala. Ngunit nakita ko ang isang bagay na hindi nakikita ng kamera. Ang kanyang cellphone, na bahagyang nakaangat sa kanyang palad, ay naka-record mode. Gagamitin niya ang aking awa laban sa akin. Itatala niya ang anumang salita ng pagpapatawad para gamitin sa korte. Napangiti ako. Isang nangiting puno ng awa at pagkasuklam. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak. "Tumayo ka, Santi," sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid ng anumang emosyon. "Hindi bagay sa iyo ang lumuhod. Ang galing mong umarte." Sa isang saglit, muntik na akong maniwala ulit. Itinuro ko ang cellphone na pilit niyang itinatago. Pero kahit ang pinakamagaling na aktor, nagkakamali rin. "Patayin mo na yan. Sayang lang ang battery. Wala kang makukuhang kahit anong salita sa akin na magagamit mo." Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mga pekeng luha ay natuyo.
At ang pagmamakaawa ay napalitan ng purong galit ng isang taong nahuli sa sarili niyang bitag. Tumayo siya, ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. "Hayop ka, Althea," sabi niya sa nanggigigil na boses. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong iangat ka mula sa pagiging isang simpleng abogado para maging asawa ng isang bituin." "Inangat?" Putol ko sa kanya. "Santi, wag nating lokohin ang isa't isa. Ako ang nag-angat sa'yo. Ako ang naglinis ng lahat ng basura mo. Ako ang nagtayo ng pundasyon ng kastilyong ito na ngayon ay guguho na. At heto ang huling serbisyo ko para sa'yo bilang asawa at abogado mo." Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang set ng mga dokumento na matagal ko nang inihanda. Inihagis ko ito sa ibabaw ng lamesa sa harap niya. "Annulment petition," sabi ko. "Naka-file na at kasama dyan ang isang restraining order. May 1 oras ka para kunin ang lahat ng gamit mo at umalis sa bahay na ito. Ang bahay na nakapangalan sa akin." Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. "Hindi mo to magagawa sa akin. Saan ako pupunta?" "Hindi ko alam. Siguro sa kandungan ni Judicia?" I shrugged. "O baka naman sa kulungan. Bahala na ang korte ang magdesisyon. Ang sigurado lang ako, hindi na dito. Tapos na tayo, Santi. Tapos na ang pagiging anino mo. Tapos na ang pagiging basahan mo." Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga dokumento. At sa huli, tinitigan niya ang kanyang paligid, ang mamahaling muebles, ang mga tropeyo, ang lahat ng simbolo ng buhay na malapit nang mawala sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ako at mabilis na umakyat sa aming kwarto. Narinig ko ang malalakas na kalabog ng pagbubukas at pagsasara ng mga drawer at aparador. Hindi ko na siya sinundan. Nanatili lang ako sa sala, nakinig sa mga tunog ng kanyang pag-alis. Bawat kalabog ay parang isang nota sa isang malungkot na kanta ng pagtatapos. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siya. Bit-bit ang isang maleta. Nagtama ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang pagsisisi, tanging galit at isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Lumabas siya ng pinto at isinara ito ng malakas. Nang sa wakay ay mag-isa na ako sa gitna ng katahimikan ng malawak na bahay, doon palang unti-unting nanghina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig at sa unang pagkakataon, mula nang malaman ko ang lahat, hinayaan kong bumuhos ang mga luhang matagal kong kinimkim. Umiyak ako, hindi dahil sa nawala sa akin, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Ang pagguho ng hubad na katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ang nag-iisang daan patungo sa muling pagbangon. Inakala ko na ang pag-alis ni Santi at ang eskandalo sa awarding ceremony ang katapusan na ng laban. Ngunit nagkamali ako. Nakalimutan ko na ang isang ahas, kahit sugatan, ay may kakayahan pa ring manuklaw. At ang huling kamandag ni Judicia ang pinakamapanganib sa lahat. Lumipas ang ilang araw. Ang iskandalo ay naging paborito ng lahat ng news outlet. Ang pangalan ni Judicia at Santi ay nababad sa putik. Isang impeachment complaint ang inihahanda na laban sa kanya sa Kongreso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, nanatili siyang tahimik sa kanyang palasyo sa Korte Suprema. Isang katahimikang nakakakilabot. Isang umaga, habang naghahanda ako para sa isang hearing, isang mensahero mula sa Integrated Bar of the Philippines ang dumating. Dala ang isang makapal na sobre. Sa pagbukas ko pa lang nito, alam ko nang may mali. Iyon ay isang formal na reklamo para sa disbarment, isang petisyon upang bawin ang aking lisensya bilang abogado. Ang nagrereklamo, si Hukom Judicia Corazon Valleña. Ang mga akusasyon, grossly immoral conduct, malicious prosecution, unethical behavior,
at blackmail. Binaligtad niya ang buong kwento. Sa kanyang salaysay, ako ang desperadong asawa na hindi matanggap ang paghihiwalay. Ako ang gumawa ng mga pekeng ebidensya para sirain ang dalawang taong nagmamahalan. Ako ang kontrabida. Ang pinakamatibay niyang ebidensya. Isang edited na audio recording ng pag-uusap namin ni Santi noong gabing pinalayas ko siya. Mahusay ang pagkakaputol. Ang natira lang ay ang mga bahagi kung saan ako ay sumisigaw at nagbabanta, habang ang mga bahagi ng kanyang pagmamakaawa ay pinalakas. Pinalabas niya na ako ang nang-aapi. Kasama rin sa reklamo ang mga testimonya mula sa mga dating kliyente ni Santi, mga artistang binayaran para sabihing tinangka ko silang suhulan para magsinungaling laban kay Judicia. Ang lahat ng ito ay suportado ng mga dokumentong pineke ng mga abogadong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Para akong binuhusan ng isang drum ng kumukulong langis. Gagamitin niya ang mismong batas na isinumpa kong proprotektahan para wasakin ako. Aagawin niya sa akin ang nag-iisang bagay na hindi kayang nakawin ni Santi, ang aking propesyon, ang aking pagkatao. Kasabay ng reklamong yon, isang malawakang media campaign ang inilunsad laban sa akin. Ang mga showbiz reporter na dati ay kaibigan ni Santi ay nagsimulang maglabas ng mga blind item tungkol sa isang abogadong asawa na uhaw sa pera at atensyon. Ang opinyon ng publiko na dati ay nasa panig ko ay unti-unting nahati. Naramdaman ko ang pag-iisa. Ang mga kasamahan ko sa law firm ay nagsimulang umiwas. Ang mga kliyente ay nag-aalangang ipagpatuloy ang kanilang mga kaso sa akin. Ang mundo ko, na unti-unti ko nang binubuo muli, ay muling gumuho. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Sergio. Althea, kumusta ka? Nakita ko ang balita. I'm fine. Pagsisinungaling ko, pilit pinapatatag ang aking boses. Inaasahan ko na to. Hindi ka okay, sabi niya. Nanginginig ang boses mo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga abogado ko. Lalabanan natin to. Huwag seryo. Pigil ko sa kanya. Ito ang laban ko. Kung hahayaan kong ibang tao ang lumaban para sa akin, para ko na ring sinabing totoo ang mga akusasyon nila. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Sa gitna ng aking pinakamababang punto, habang nakaupo ako sa dilim ng aking opisina, napapaligiran ng mga librong batas na tila wala ng silbi. Isang bagay ang nagbigay sa akin ng liwanag. Naalala ko si Marta. Naalala ko ang kanyang tapang sa kabila ng kanyang sakit. Naalala ko ang toxicology report at ang tape recording. Tumayo ako. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang pagiging biktima ay hindi isang pagpipilian. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng presidente ng IBP. Attorney Reyes, magandang gabi po. Ako po si Althea Valmonte Hidalgo. Nabasa ko na po ang reklamo. Handa po akong humarap sa investigasyon at may sarili po akong ebidensyang ihahain laban kay Hukom Judicia Valleña. Hindi lamang para sa unethical conduct, kundi para sa obstruction of justice at posibleng pagkakasangkot sa isang murder case. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ito na ang huling barahan niya, Sergio. Bulong ko sa sarili matapos ang tawag at ipapakita ko sa kanya na ang alas na hawak ko ay mas mataas. Ang hearing ay itinakda. Ito na ang magiging pinakamalaking kaso ng aking buhay, hindi sa isang korte, kundi sa isang administrative hearing kung saan ang nakataya ay ang aking pangalan, ang aking kinabukasan, at ang hustisya para sa aking ama. Ang reyna ay naglabas ng kanyang huling alas. Ngunit ang isang anak na babaeng uhaw sa katarungan ay handa nang ilabas ang kanyang alas ng katotohanan. Ang silid ng pagdinig sa IBP ay hindi kasing laki ng isang korte, ngunit ang bigat ng tensyon sa loob ay mas mabigat pa. Sa isang panig, naroon si Hukom Judicia Valleña kasama ang kanyang pangkat ng mga magagaling at mamahaling abogado.
Ang kanyang mukha ay kalmado, isang imahe ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sa kabilang panig, naroon ako. Mag-isa. Ang tanging dala ko ay ang isang lumang briefcase na minana ko pa sa aking ama. Ang panel ng mga investigador ay binubuo ng 3 respetadong abogado. Sila ang magiging hukom at hurado ng aking kapalaran. Unang iprinesenta ng kampo ni Judisya ang kanilang mga ebidensya. Ang edited na audio recording, ang mga pekeng testimonya, ang mga gawa-gawang dokumento. Mahusay ang kanilang pagkakatanghal. Bawat salita ay idinisenyo para ipinta ako bilang isang desperada at sinungaling na babae. Habang nagsasalita ang abogado ni Judisya, nanatili akong tahimik. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Nang sa wakas, ay pagkakataon ko na para magsalita. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Mga kagalang-galang na miyembro ng panel, simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Hindi ko sasagutin ang bawat kasinungalingang ipinukol sa akin. Sa halip, hahayaan kong ang katotohanan mismo ang magsalita. Hindi ako nagpresenta ng mga argumento. Nagpresenta ako ng mga katotohanan. Una, ipinasuri ko sa isang independent audio expert ang recording na isinumite nila. Malinaw na ipinakita ng expert na ang recording ay pinutol-putol at minanipula. Ang orihinal at buong recording mula sa CCTV ng aming bahay na nakuha ko sa pamamagitan ng isang court order ay ipinarinig ko. Dito, malinaw na maririnig ang panloloko at pagtatangka ni Santi na i-record ako. Pangalawa, isa-isang tinawag ang mga artistang nagbigay ng testimonya laban sa akin. Sa ilalim ng aking masusing cross-examination na puno ng mga tanong na sila lang ang makakasagot, ang kanilang mga kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Ang isa sa kanila ay tuluyang umamin na binayaran sila ni Santi para magsinungaling. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Ngayon, mga Ginoo, sabi ko, nais kong talakayin ang tunay na dahilan ng galit sa akin ni Hukom Valenia. Hindi ito tungkol sa isang lalaki. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal na niyang itinatago. Inilabas ko mula sa aking briefcase ang toxicology report at ang lumang tape recorder. Ito po ang toxicology report ng aking ama, si Fiscal Antonio Valmonte, na isinawalang bahala 10 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad dito na may lason sa kanyang katawan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa silid. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Judisya. At ito na naman, sabi ko, habang itinaas ang tape recorder, ang huling mensahe na iniwan ng aking ama, isang mensahe para mismo kay Hukom Valenia. Pinindot ko ang play button. Muling umalingaw-ngaw sa silid ang boses ng aking ama, ang kanyang pakiusap, ang kanyang babala, ang kanyang huling patunay ng katapatan. Pagkatapos ng recording, tinitigan ko si Judisya. Ang kanyang maskara ng katahimikan ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Mga kasinungalingan. Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Pineke lahat ng yan. Isa siyang desperadang babae na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang kanyang pagwawala sa harap ng panel ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Ang isang mahistrado ng Korte Suprema na dapat ay simbolo ng kahinahunan at lohika ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay, isang babaeng nasukol at wala ng matakbuhan. Ang desisyon ng panel ay mabilis at iisa. Ibasura ang disbarment case laban sa akin dahil sa kawalan ng merito. At higit pa doon, inirekomenda nila sa Department of Justice at sa Korte Suprema na buksan muli ang kaso ng pagkamatay ni Fiscal Antonio Valmonte at imbestigahan si Hukom Judisya Valenia para sa obstruction of justice
at posibleng pagkakasangkot sa krimen. Habang papalabas ako ng silid, sinalubong ako ni Sergio. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa di kalayuan, nakita ko si Judicia na pinapalibutan ng mga reporter. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Ang tabing ng kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Sa araw na yon, hindi lang ang aking lisensya ang naisalba ko. Ipinanalo ko ang hustisya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ko na ang kaluluwa ng aking ama ay maaari nang magpahinga sa kapayapaan. Ang hustisya, kahit naantala, ay sa wakas ay nakamit sa likod ng tabing. Ang pagbagsak ni Judicia ay mabilis at malakas, tulad ng isang puno na matagal nang bulok ang ugat. Ang Korte Suprema, sa harap ng hindi maitatangging ebidensya, ay sinuspinde siya. Ang impeachment complaint ay umusad ng walang hadlang. Si Santi, sa takot na makulong, ay pumayag na maging state witness laban kay Judicia kapalit ng mas mababang sentensya. Inamin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa money laundering. Ang dati magkasabwat ay nagtaksilan sa isa't isa hanggang sa huli. Ang pangalan ni Judicia Valleña, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Santi naman, bagamat nakaiwas sa pinakamatagal na sentensya sa kulungan, ay nawalan ng lahat. Tinanggihan siya ng industriya ng showbiz. Ang kanyang mga tagahanga ay naging mga kritiko. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang huling balita ko sa kanya, namamasukan siya bilang isang service crew sa isang fast food chain sa probinsya. Ang kanyang dating makisig na muka ay nalimot na ng publiko. Si Mami Cora, nawalan ng karangyaan, ay napilitang magtinda sa palengke para mabuhay. Ang karma, sa sarili nitong paraan, ay naningil. Habang ang Maynila ay abala sa pagsubaybay sa kanilang pagbagsak, ako naman ay tahimik na umalis. Ipinagbili ko ang bahay, ang mga kotse, ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin ng aking dating buhay, dala lamang ang iilang damit at ang briefcase ng aking ama. Lumipad ako patungong Cebu. Hindi ito isang pagtakas, ito ay isang pagbabalik. Isang pagbabalik sa aking sarili, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, sa tulong ng natitira kong naipon at kaunting suporta mula kay Sergio. Nagtayo ako ng isang maliit na law office. Hindi ito marangya. Ngunit sa pintuan nito may nakasulat na Valmonte Legal Aid Center, libreng tulong legal para sa mga kababaihan. Ang mga una kong kliyente ay hindi mayayaman. Sila ay mga mangingisda, mga magsasaka, mga tindera sa palengke, mga babaeng inabuso ng kanilang mga asawa, mga inang ipinaglalaban ang sustento para sa kanilang mga anak, mga biktimang walang boses. Sa bawat kasong hinahawakan ko, sa bawat babaeng natutulungan kong makahanap ng hustisya, unti-unting naghihilom ang sarili kong mga sugat. Ang sakit na dulot ng kataksilan ay napapalitan ng kagalakan sa tuwing nakikita ko ang isang ina na muling nayayakap ang kanyang anak o ang isang asawang nakakalaya mula sa isang mapang-abusong relasyon. Hindi na ako si Attorney Althea Valmonte Hidalgo, ang asawa ng isang sikat na artista. Ako na lang si Attorney Thea, ang abogadong handang makinig at lumaban para sa kanila. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles, isang pamilyar na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Mukhang kailangan mo na ng mas malaking opisina, attorney. Sabi ni Sergio, may dalang 2 baso ng fruit shake. Ngumiti ako. Sa loob ng ilang buwan ko sa Cebu, naging regular na bisita si Sergio. Hindi siya nangiistorbo. Dumarating lang siya, nag-iiwan ng pagkain o kaya'y simpleng tumatambay sa isang sulok para magbasa ng libro habang nagtatrabaho ako. Ang kanyang presensya ay naging isang tahimik na paalala na hindi na ako nag-iisa. Salamat dito, sabi ko. Tinatanggap ang shake. Ano ang ginagawa mo dito? Akala ko nasa Singapore ka.
para sa isang business deal. "Namiss ko ang dagat ng Cebu," sabi niya, kahit alam naming pareho na hindi iyon ang totoong dahilan. Umupo siya sa silyang nasa harap ng aking mesa, ang parehong setup noong una kaming nagkita muli sa Kanto Cafe. Ngunit ngayon, wala nang bigat, wala nang tensyon, tanging kapayapaan. "Masaya ka ba dito, Althea?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Tumingin ako sa paligid ng aking maliit na opisina. Ang mga nagpapatong-patong na folder, ang mga litrato ng mga kliyente kong nakangiti. Ang tunog ng alon mula sa di kalayuan. "Oo, seryo," sagot ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang buong katotohanan ng mga salitang iyon. Masaya ako. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil sa wakas, ang buhay na ito ay tunay na akin. Isang bagong umaga ang sumisikat sa Cebu, at sa liwanag nito, natagpuan ko hindi lang ang hustisya, kundi pati na rin ang aking sarili. Lumipas ang isang taon. Ang Belmonte Legal Aid Center ay lumago. Mula sa isang maliit na kwarto, lumipat kami sa isang disenteng gusali na may sapat na espasyo para sa 3 pang junior lawyers na kinuha ko para tumulong. Ang pangalan ko ay naging kilala sa buong Cebu, hindi bilang biktima ng isang malaking iskandalo, kundi bilang isang kampeon ng mga naaapi. Nanalo kami ng mga kasong inakala ng marami na imposible, at bawat tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga buhay na nabago. Isang gabi, ginanap ang taunang pagtitipon ng Women Lawyers Association of Cebu. Labag man sa aking kalooban na umalis sa trabaho, pinilit ako ng aking mga staff na dumalo. At sa gabing iyon, sa harap ng daan-daang kapwa ko abogado, tinawag ang pangalan ko bilang Most Outstanding Woman Lawyer of the Year. Habang naglalakad ako papunta sa entablado, ang mga palakpak ay umalingaw-ngaw. Ngunit ang tanging nakikita ko ay ang mukha ng aking ama sa aking isipan. Ang karangalang ito ay para sa kanya. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kasong napanalunan mo, kundi sa lalim ng pagbabagong nagawa mo sa buhay ng isang tao, sabi ko sa aking maikling talumpati. Ang batas ay hindi lamang mga salita sa isang libro. Ito ay isang sandata, isang kalasag, at isang pag-asa. Ipinapangako ko na habang ako'y nabubuhay, gagamitin ko ang sandatang ito para ipagtanggol ang mga walang pag-asa. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong ako ni Sergio. May hawak na isang simpleng bouquet ng puting rosas. Sa buong taon, nanatili siya. Isang tahimik na anino, isang matatag na presensya. Naging magkaibigan kami, ang pinakamatalik na magkaibigan, na may hindi masabing pagtingin sa isa't isa. Naglakad kami papalabas, papalayo sa ingay, patungo sa hardin ng hotel kung saan tanaw ang dagat sa ilalim ng buwan. "Congratulations, Thea," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "You deserve all of this and more." "Salamat, Sergio. Salamat sa lahat." Tinitigan ko siya. "Hindi ko to magagawa kung wala ka." "Magagawa mo," sabi niya. "Nandito lang ako para saluhin ka kung sakaling matumba ka. Pero hindi ka natumba, ni minsan." Huminto kami sa tapat ng dagat. Ang hangin ay malamig at sariwa. "Thea," sabi niya, at sa pagkakataong ito, iba na ang tono ng kanyang boses. Mas seryoso, mas may bigat. "Isang taon na ang lumipas. Nakita kitang bumangon. Nakita kitang buuin muli ang iyong sarili. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang kitang hinahangaan at minamahal." Huminga siya ng malalim. "Alam kong maaga pa. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero hindi ko na kayang itago pa." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na itim na kahon. Hindi ito ang kumikinang na diamante na inalok sa akin ni Santi. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may maliit na perlas sa gitna.
Althea Valmonte, sabi niya. Ginamit ang pangalan ko bago pa man ako ikasal. Will you marry me? Ang tanong na yon, na dati ay pangarap ng bawat babae, ay tila isang malaking bato na bumagsak sa tahimik na tubig ng aking buhay. Tumingin ako kay Sergio, isang mabuting tao, isang tapat na kaibigan, ang lalaking naghintay, isang perpektong pagtatapos para sa isang magulong kwento. Ngunit habang tinititigan ko ang singsing, hindi kagalakan ang naramdaman ko, kundi isang bahagyang takot. Ang takot na muling maging parte ng tayo. Ang takot na muling mawala ang ako na pinaghirapan kong buuin. Dahan-dahan, inabot ko ang kanyang kamay at isinara ito, kasama ang singsing sa loob. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng pag-asa, at sinabi ang katotohanang natutunan ko sa mahirap na paraan. Seryo, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng paggalang at pagsuyo. Ang sagot ko ay, hindi. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang mukha, ngunit hindi ko binitawan ang kanyang kamay. Hindi pa ngayon. Paglilinaw ko. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay 1 taon pa lang natututong maglakad muli ng mag-isa. 1 taon pa lang niyang natututunang mahalin ang sarili niya. Bago ko matutunang maging asawa ng iba, kailangan ko munang matutunang maging sapat para sa sarili ko. Huminga ako ng malalim. Maaari ka bang maghintay pa ng kaunti? Hindi bilang isang manliligaw na naghihintay ng matamis na oo, kundi bilang isang kaibigan na sasamahan akong maglakad. Walang singsing, walang pangako. Tayo lang. Ating alamin kung sino tayo nang magkasama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tanging ang alon lang ang maririnig. At pagkatapos, isang dahan-dahan at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sergio. Ganyan kita kamahal, Thea, sabi niya. Nahihintayin kita, kahit gaano katagal, kahit walang kasiguraduhan, dahil ang tagumpay mo ay tagumpay ko na rin. Hindi ito ang inaasahang pagtatapos. Hindi ito ang at sila'y namuhay ng maligaya magpakailanman. Ngunit ito ay totoo. Ito ay akin. Ang tagumpay ng isang babae ay hindi ang makahanap ng isang prinsipe. Ito ay ang matagpuan ng kanyang sarili at ang magkaroon ng lakas na pumili ng sarili niyang kaligayahan sa sarili niyang panahon. Lumipas ang 2 taon. Ang Valmonte Legal Aid Center ay isa ng institusyon sa Cebu, isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Ang tagumpay ko ay hindi na sinusukat sa mga parangal, kundi sa dami ng mga batang may disenteng kinabukasan dahil napilit naming magsustento ang kanilang mga ama, at sa mga ngiti ng mga babaeng natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Si Marta Valenia ay pumanaw ng payapa 1 taon na ang nakalipas. Sa kanyang huling mga araw, ako ang nasa tabi niya. Inilibing siya hindi bilang kapatid ng isang kahihiyan, kundi bilang isang bayaning piniling itama ang mali. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Si Judicia ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, hindi lamang para sa obstruction of justice, kundi bilang kasabwat sa pagpatay sa aking ama. Sa huli, ang hustisyang ipinagkait niya ay siya ring humatol sa kanya. Hindi ko na muling nabalitaan pa si Santi. Para sa akin, isa na lamang siyang multo ng nakaraan, isang masakit na aral na humubog sa kung sino ako ngayon. Isang hapon ng Sabado, walang mga kaso, walang mga kliyente. Tanging ako lang at ang dagat. Naglalakad ako sa dalampasigan. Ang aking mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang araw ay malapit ng lumubog. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Isang pamilyar na anino ang sumabay sa aking paglalakad. Hindi na ako nagulat. Sa loob ng 2 taon, naging ganito ang aming ritual. Walang pilitan, walang inaasahan. Tanging isang komportableng pagsasama. Magandang hapon, Attorney Valmonte.
Bati ni Sergio, ang kanyang boses ay kalmado na parang dagat. Mr. Quintana? Sagot ko, may kasamang maliit na ngiti. Naglakad kami ng walang salita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na isang bangin, kundi isang tulay. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Sa loob ng 2 taon, nakita niya akong maging buo at nakita ko rin siyang maging masaya sa sarili niyang mga tagumpay. Huminto kami at pinanood ang paglubog ng araw. Alam mo, sabi ko, binasag ang katahimikan. Noong una, akala ko ang kapatawaran ay tungkol sa paglimot. Pero natutunan kong hindi pala. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pag-alala sa sakit nang hindi na nakakaramdam ng galit. Tumingin siya sa akin. Napatawad mo na ba sila? Napatawad ko na si Santi sa kanyang kahinaan, sagot ko. At pinatawad ko na rin si Judicia sa kanyang kasakiman. Pero ang pinakamahalaga, huminga ako ng malalim. Inamoy ang alat ng hangin. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag, sa pagpayag na maging anino, sa paglimot sa sarili kong halaga. May kapayapaan sa aking boses. Isang kapayapaang nahanap ko hindi sa paghihiganti, kundi sa paghilom, muling katahimikan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, naglakas loob siyang magtanong. Thea, handa ka na ba? Hindi niya kailangang sabihin kung para saan. Alam ko. Ngumiti ako. Isang tunay at malayang nangiti. Seryo, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ako naman ang kumuha ng kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng singsing, hindi rin ng mga pangako. Ang hinihiling ko lang ay isa pang paglalakad sa dalampasigan bukas at sa susunod na araw at sa susunod pa. Tumingin siya sa aming mga kamay na magkahawak pagkatapos ay sa aking mga mata. Ang kanyang kakanangiti ay kasing liwanag ng unang bituin na lumitaw sa kalangitan. Iyan ang pinakamagandang oo na narinig ko sa buong buhay ko. Bulong niya. Habang naglalakad kami pabalik sa ilalim ng papalaking buwan, ang mga alon ay marahang humahalik sa aming mga paa. Ang bawat alon ay tila isang pangako ng mga bagong umaga, ng mga bagong simula. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang kasal. Nagsimula ito sa isang paglaya. At sa paglalakbay na yon, natagpuan ko ang isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Isang pag-ibig na kasing tatag at kasing payapa ng mga alon. At sa bawat pagsisimula ng bagong araw, sa bawat paghalik ng alon sa dalampasigan, ang kanilang pag-ibig ay nanatiling isang pangakong hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ni Althea. Isang karangalan ang isulat ang kwentong ito. At aaminin ko, may mga gabi na kasabay kong pumatak ang luha ni Althea, lalo na sa mga eksenang pilit niyang binubuo ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng aking sariling puso na inilalagay ko sa papel. Marahil, ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng katang-isip. Marahil ito ay hango sa mga bulong na naririnig natin sa ating paligid, sa mga kwento ng mga babaeng tahimik na lumalaban, sa mga pighating hindi nakikita ng karamihan. Nais nitong maging isang maliit na apoy sa gitna ng dilim, isang paalala na kahit gaano pa tayo saktan ng mundo, may kakayahan tayong bumangon at muling maging buo. Ito ay isang kwento tungkol sa hustisya, ngunit higit pa roon, ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating sariling mga pagkakamali. Ngayon, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa iyong puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Althea, sa dulo ng lahat, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso para sa isang bagong pag-ibig tulad ng kay Sergio? O pipiliin mo bang maglakad ng mag-isa habang buhay? Ang iyong opinyon ay mahalaga.
Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section. At kung ang kwentong ito ay sumalamin sa iyong puso, mangyaring i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa atin ng pag-asa. Hanggang sa muli.